Therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should bring back the money back to PhilHealth. Galit itong si Associate Justice sa Supreme Court, itong si Antonio Cu Jr. Narinig niyo yung yung nilagay ko sa bandang unahan? Kabuuhang video yan maya-maya. Basta ito, yung masasabi ko lang dito sa may opinion ko dito sa aking nakikita ko, dito sa ginawa ngayon na argument dito sa Supreme Court at saka itong PhilHealth na ginawa nga nila na zero subsidy. Mukhang may pag-asa tayo dito. Mukhang may pag-asa na maibalik yung pera dahil itong Supreme Court pumapanig na. Mukhang si Marcos nito tagilid na. Buti nga, ang gabaan dyan na. Yung karma dumudungaw na kay Marcos. Naghihilo na. Hello Marcos, ibalik mo na yung pera na yung taong bayan. Ito yung sabi ko. Sa sobra niyang walang pakialam sa taong Pilipino, unti-unting bumabalik ang kanilang ginagawa na kalukuhan dito. So hindi lang si Marcos dito managot. Sino pa tong nagkuha ng pera nitong 60 billion na pera sa PhilHealth na nilagay nila sa National Treasury, manananggot din to. I'm sure. Itong Congress, Speaker of the House, Senate President, kasi iyan sila yung unang-una dyan na nagkulimbat ng pera na yan, na ilagay sa National Treasury. Itong si Grace po, at saka itong si Marcos, sino pa ang ang mananagot dyan. Marami sila, damay-damay yan. May pang-apat pa na argument. So, antayin natin yun ang final. Pero ito, partial pa to ha, na sinabi na ni Associate Justice Antonio Cu Jr. na i-restore ang pera, ibalik yung pera sa PhilHealth. Ipasok ko ang video at paki-subscribe po ang YouTube channel na to at paki-like. We have laws that allocate funds to answer for the subsidy of government to PhilHealth. Mentioned earlier, sin taxes, etc., etc. Now, do you know the actual collection of government corresponding to these taxes? And if you have computed this amount, do this equal to the amount PhilHealth requested Office of the President for purposes of subsidy for indirect contributors? Your Honor, I do not have with me the exact certifications from the syntax I need to get an allocation. answer to this because this is in relation to the question of a special fund. Yung collection ng gobyerno sa mga taxes, PAGCOR, etc., for the year, ito rin ba ang hiningi ng PhilHealth sa Office ng President para doon sa subsidy ng indirect contributors? For me, it should be the same amount. I believe our colleagues from PhilHealth or probably DOH would be in a better position to answer this on the exact amounts, Your Honor. Good afternoon, Your Honor. Assistant Secretary Albert Domingo from the Department of Health. Yes, please. Thank you, Your Honor. To the question on how the PhilHealth computes its request for a budget, it does not refer to the computation on the syntax allocation. Instead, it counts the number of members based on a database. There is a database on indirect members, and then it generates a list. It enumerates the number. The exact number escapes me now, but this is the process. And then that number is submitted, multiplied by a factor, which is the premium rate, and then it is submitted to the Department of Budget Management. So therefore, when you come up with your budget request for the subsidy, you don't actually consider the taxes being collected that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So they're not following the law? You're not observing what the law requires? Your Honor, budget principles require that it's needs-based.
if we will follow it based on the projected fund ceiling or availability, it might not match certain names. Yes, I agree. It based on needs. But the problem there is PhilHealth limits the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino people. If you increase budget 200%, and I don't think the Filipino would not avail of that. You define your own limits. The Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun? Hindi mo naiintindihin yun? Gagawa ka ng sarili mong formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Ang tagal na po, 10 taon. So therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should bring back the money back to PhilHealth. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time, the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the sin Oh, tax. precisely, whatever it would be. Whatever is that. As long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang na-recognize probably before, ngayon na-recognize na. So therefore, when you recognize it, you should return it. What do you think? Your Honor, if it pleases the court, Section 58, the sovereign guarantee, even without this maneuver of the 89.9, government can and always will increase the benefits. But the signal, Your Honor, if it pleases the court, that this litigation gave is a strong signal for it to do so. So the people should now be satisfied by a strong signal from the administration. Your Honor, it's not necessarily the administration. It is the fact that the reserves, the amounts... You said the government. Yes, sir. Yes, sir. So a strong signal from the government to help PhilHealth and expand benefit should now be enough for our people to rely on. This is the start, Your Honor. If the case is allowed to proceed, if the transfer is allowed to proceed, it is a use it or lose it signal, which all national government agencies have, so that we will use our funds. GOCCs like PhilHealth do not have that signal, and they think, at least before the current CEO or the current administration, they think that just because there is an earmark, whether hard or soft, that they will get the money, and there is no stimulus for them to actually increase the benefits. Galit na galit. Pati itong isang associate justice na babae na ito yung naggisa talaga nung nakaraang araw sa taga PhilHealth. May sinabi si Ko, itong si associate justice Ko, na hindi kasalanan ng PhilHealth na hindi nila nagastos ang pera. Dapat pa nga daw ang gobyerno i-guide kung saan gagamitin ang pera. Ang mali lang sa gobyerno, kinuha nila yung pera, nilagay nila dito sa National Treasury. Nag-complain ito si Colmenares, ito yung nagsampa, ito yung nagre-reklamo. Si Colmenares, ito si Pimentel, sino pang iba dyan na nag-endorse dyan sa Supreme Court para i-question ang gobyerno bakit zero subsidy. Siguro isa sa inyo dito nakapanood sa aking mga vlog na galit itong si Grace Po dahil hindi daw ginastos ang PhilHealth ang kanilang pera. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Ito na, Grace Po. Ito na yon ang inyong kasagutan, ang inyong mga tanong nito. Kasagutan nyo at inyong tanong. Ito na yan. Supreme Court, pag ito ilalabas sa pang-apat na argument na ibalik talaga ang 60 billion, saan na kaya itong pera ngayon? Maibalik pa kaya to? So, tandaan natin, pag hindi mabalik ni Marcos itong pera na to, malamang
pwede siyang ma-impeach dito. Kaya lang hindi naman to ma-impeach kasi sa kanya ang Kongreso eh. Speaker of the House sa kanyang pinsan. Sino mangahas dyan ma-impeach? So sino ang pwedeng maningil dyan? Taong bayan. Depende na kung anong klaseng paniningil dyan pag hindi ibalik ang pera na yan sa kaban ng PhilHealth. Ang hirap kasi sa inyo, yung presidente na to, ang nakapaligid sa iyo, hindi mo alam kung nakakabuti ba yan ang sinasabi nila. Ito si Recto, ito pala. Kung nakakabuti ba yan, nakukunin natin tong pera na to. Sige, sige. Ikaw naman wala kang alam, Marcos. Sige ka ng sige. Dapat sunod dito PDIC, yung 117 billion na binalik din sa National Treasury. Ito dapat din ang, kaya lang walang nagreklamo nito. Pero itong PhilHealth, malaking tsansa, malaking pag-asa. Dagok ni Marcos itong PhilHealth ngayon na hindi siya nagpaalam dito sa mga kanino man. Siyempre ang PhilHealth, presidente na yan na nagsabi na kunin namin yung pera na yan. Hindi nyo ginastos yan. Siyempre ang PhilHealth, under ng gobyerno yan, wala silang magawa dyan. Kahit labag sa kanilang kalooban nyo na hindi pwede dapat ibigay itong pera na to, wala silang choice. Ibigay ito. Ngayon, nag-isa ngayon dito sa Supreme Court. Ito si Solicitor General Minardo Guevara. Hirap na pakinggan niyo yung mga argument nito. Ang haba nga lang, pero pag pakinggan mo talaga, hirap silang ipaliwanag. Lalo yung taga PhilHealth. Ang taga PhilHealth magsalita nyo yung mga SBP nito at saka yung mga yung mga mataas na official doon, labas-pasok yung labas-pasok yung katwiran nila. Pero mas manaig pa rin na parang wala kami magawa diyan kasi gobyerno ang kumuha niyan. Anong namin diyan? Anong power namin diyan pag gobyerno na ang gustong kukuha? Itong pera na to ngayon, di natin to sigurado kung maibalik pa talaga tong 60 billion na nakuha na ng National Treasury. Pero ang laki ng tawa ko nito sa mga nagdidepende kay Marcos kasi wala kayong alam dito. Puro lang kayo depende kay Marcos. Mga litsugas kayo. Mga nyeta kayo. Ayan na nangyari sa amo nyo. Magsama-sama kayo dito. Pag-untugin ko yung ulo nyo sa amo nyong bangag. Adik. Putragis ng amo na yan. Saan bang utak nilalagay yan? Natuyo ng utak yan sa druga. Animal talaga. Nakakapanggalaiti itong klaseng gobyerno na ito, klaseng presidente na walang alam. Puro na lang pangulimbat ng pera. Tapos pag may mga sablay sa kanyang gobyerno, sisihin Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Punyeta kayo. Wala nga kayong iniisang poste na itayo nyo para sa inyong infrastructure ngayon itong taon na to. O 3 taon na kayo sa posisyon nyo. Wala nga kayo isang poste. Yung mga pabahay nyo. Yung mga suna ni Bongbong Marcos nung nakaraan at saka itong na dumaang 2 suna, napanood ko yan. Ni isa doon walang natupad. Yung nakaraan mga infrastructure, mga railways, yung mga pinagsasabi niya doon. Hayaan nyo, ilabas ko yon. At saka itong pangalawa, yung 5,500 na flood control niya, yung pinagyabang niya. Itong PhilHealth ngayon, Presidente. So meron pa ring reserve. That's why I know na naaabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We
we are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas na pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase. Buang ka. Ay naku naman, sira ulo talaga tong mga yung amo nyo. Sira ulo talaga. Yung kumakampi niya kay Bongbong Marcos, mga sira ulo kayo lahat. Ito yung si Bersamin na sobrang kampi kay Bongbong Marcos. Sige, Executive Bersamin, magpaliwanag ka rin sa taong bayan. Nakakahiya ka. Dati kang Chief Justice pero anong ginawa mo sa taong bayan ngayon? Parang di ka abogado, nagiging pinakamataas ng posisyon mo sa husgado, pero ang ginawa mo, wala kang nakikita ngayon dahil ba naman sa pira-pira na ang labanan ngayon? Nagtatanong lang Executive Secretary. Ginagawa nyo kasi sa taong bayan ngayon, ginagawa nyo talagang buang, ginagawa nyo gago. Hindi kami sira ulo. Hindi kami mga tarantado. Kayo yun, nasa gobyerno. Sobra-sobra ang agrabyado kami sa ginagawa nyo. Itong impeachment nga lang ilang milyon ang ginastos nyo dyan? Bilyon ba? Para mag-impeach lang ang Vice Presidente sa Congress para bigyan ng mga pera, mga potragis na mga congressman dyan. May nagsabi na, pera-pera nga Itong si Frasco. Siya nga na mismo nagsabi na may mga project sila. Bukod doon, mayroon pang mga pa sila dyan. Kawalang hiya talaga itong gobyerno natin ngayon. Managot na kayo dito. Mukhang na nito. Dinidinig na sa taas yung mga dasal na sa mga mahihirap na sobra talagang inaapi nitong administrasyon na to.